Opisyal ng pamahalaan, ang kondisyon lamang kapag hindi ito binigyan ng atensyon ng ating Department of Justice. Halimbawa, in 30 days, kailangan umaksyon ng Department of Justice. Pag hindi siya umaksyon, meron ng karapatan na maghain yung karaniwang mamamayan. Sa laki at sa lawak ng pangyayari, iskandalo na nakita natin sa mga proyektong flood control na yan, kailangan nating siguro makagawa na ganitong uri ng batas also. Kailangan din nating pasiglahin yung kailangan ma-approve na natin itong Whistleblowers Protection Act na nakabimbing pa ngayon. Meron pa tayong Heavy Equipment Registration Act. Sapagkat itong ginagamit nilang mga kasangkapan, mga makinarya sa mga proyekto, wala naman listahan ito ginamit na nila sa ganitong proyekto, pipilitin pa nila kunwari na isulat na ginamit sa ganito. Hanggang Mindanao lima lang ang makinarya mo Ang project mo mahigit na 50, ibig mo sabihin iisa lang ang ginagamit mo makinarya. So, saka ang pang-10 ay kailangan meron tayong flooding master plan. So, dito pa lamang, nakakatatlong pagdinig pa lang ako, meron na akong 10 panukalang batas na gusto kong maipundar natin. Para sa ganun ay ma-address natin ang mga problema kaugnay nitong maanumalyang paglustay ng ating kabangbayan. So yung punto ng in aid of legislation, sir? Panunahin. Iyon po. Panunahin. Hindi lang maiiwasan na talagang akala mo, meron nagpo-prosecute ka. Talagang gano'n kailangan mo magtanong Kailangan mo palitaw ng ebidensya Paano mo ngayon mapangangatwiranan na ang dami palang ganitong mga anomalya kung hindi ka kukuha ng tao na tutulong sa'yo. Kaya ko lang naimungkahe na kung sino man po ang gustong nagsalita na, ay nakausap ko na po yung DOJ na nakahanda po silang tulungan kayo. Basta sasabihin po ninyo yung katotohanan at maituro ninyo yung mga taong nasa likod. Mas malalaki sa inyo. Ang nangyari nga lang, bumaligtad naman ang DOJ. Yun nga. Akalain mo naman, ito yung nakakapagtaka Opo. Kausap ko ang Secretary ng Department of Justice, Linggo. Kausap ko yung kanyang USEC, siguro Biyernes o Sabado. At nakausap ko pa, bago po uli makausap ang Department of Justice, Secretary Boying Remulla. Alam niyo naman na magkaibigan kami. Ano po, kahit sa Congress pa. So, kinumit niya sa akin yun. Okay yan, sabi niya gano'n. Totoo niyan, partner naman namin kayo, Senado, para maipasa natin itong Whistleblowers Act. Pagtulong-tulungan natin yan. Sige, pangako muna sa kanila na mabigyan natin sila ng provisional immunity. Kaya malakas ang loob ko sapagkat alam ko nakahanda siya na tulungan kung sino man ang tatayo talaga na magsasabi na ng totoo. Dito wala pa kayo tinutukoy kung sino? Wala pa. Naihinuha ko lang. Sabi ko, baka sakali. Baka nakasalita, magturo. Kasi nga ako, na-upload ko na ito nung nakaraang hearing. Baka ako merong... At saka sa lamang ito, sir, noong Biyernes. Baka merong magkusa. Kaya nakahanda ako. Kaya nga, tumawag na ako sa'yo. Mabuti naman ka ako. Tumawag ka na rin sa akin. Para ma-confirma natin na magkaugnay tayo sa layo ng ito. So, yung Witness Protection Program, legitimate na rin medyo ito Nasa batas ito